Hello guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Jean. Welcome sa Jean Caralde Vlogs. So before we go on guys, gusto ko lang pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta dito sa ating vlog. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog, no? Kasi busy tayo dito. Pero natin pag-usapan yan. Gusto ko lang ulit pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share sa ating mga vlog. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo sa Live and Workshop or sa Jean Caralde Vlogs, okay? Pero paki-follow nyo na rin guys yung aking Facebook page, yung Jean Caralde 119 Workshop on Facebook, okay? Kasi guys, diyan ako nagpo-post ng mga short videos ko, yung mga updates ko sa mga ginagawa ko dito. So may active na ulit ako sa Facebook. Matagal akong medyo natenga sa Facebook, pero ngayon naging active ulit ako. Doon ako nagpo-post ng mga updates dito sa Banso na ito, no guys. So, speaking of Banso, this is my new Banso. And ito yung, I think, pinakamalaki kong DIY na tool project ever. Okay, so yeah. May pinost na ako na build video nito, yung part 1, yung paggawa ko ng frame nito, no guys. Ang balak ko sana is i-document siya, i-video siya step by step hanggang sa matapos ko in a series of videos, no guys. Ang kaso, yung part 1 nito na in-upload ko na nung mga, I think a few weeks ago, hindi ganun ka-successful, konti lang yung views niya. So, nawalan na ako ng gana na i-post yung mga iba niya pang mga video. Ang dami ko shoot na video habang ginagawa ito, kaya medyo na-delay siya. Pero, dahil sa hindi maganda yung reception sa video na yon, hindi ko na ipopost yung build video. Pero, don't worry guys, kasi ngayon natin pag-usapan to, ano ko lang sa inyo, i-describe ko lang sa inyo mga ginawa ko sa kanya, yung mga kailangan, yung mga, yun nga, yung paggawa ko sa kanya, no guys. Kung gusto nyo panoorin yung build video na ganito, follow nyo lang or i-check nyo lang yung YouTube channel ni Greenso. Doon ko kinopya yung design na ito. Okay? So, yun. So, sabi ko nga sa inyo guys is like 90% siguro or 80 to 90% ng Banso na ito is based sa gawa ni Greenso. Okay? So, again, ito yung link niyan. Ayan. Kung gusto nyo makita yung paggawa ni Greenso step by step. Pero, ano ko rin to, hinaluan ko rin to ng halo-halo pang ibang mga design from sa ibang mga create, mga gumawa ng Banso. Meron din itong design ni Matthias Wandel, ni John Heiss, ni Gokmen Altuntas, yung mga yun yung mga gumawa ng ibang Banso, kay Pauson na yan. So maraming akong pinaghalo-halong design. Hybrid design siya guys para makuha ko yung mga gusto kong capabilities sa Banso. And at the same time, spending as little money as possible. Kasi talagang ginawa ko to na gusto ko budget friendly siya. So, hanggang kaya ko magtipid or makamura, ginawa ko sa kanya. Okay, so, yeah. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mga parts na yan, no guys. So, pero first time muna, papakita ko lang sa inyo yung kanyang mga capabilities muna. So, tara, let's go. Okay guys, let me show you yung capability ng Banso na ito. So yung ating full na height na pwede natin putulin, pag sinagad natin yung blade guide sa taas, ang kaya natin putulin is around 8 and 3/8 of an inch or around 21.5 centimeters. And yung hanggang throat niya is hanggang 11 inches or 28 centimeters. No guys, so that's more than enough na kailangan ko. So, ibaba lang natin to, itong kanyang blade guide. Ayan. So, let's try to cut ito. Ano lang to, laminate lang to. So, I think that's just very easy cut for this Banso. Easy cut lang siya guys. Now, let's try to resaw ito, makapal na palutsina. Now, hindi pang resaw tong blade na ito, pero try lang natin. Ang maganda kasing pang resaw is around 1/2 na blade. Pero ito 1/4 lang, pero sige, subukan lang natin, no? Natin, testingin natin. So, hindi ko na to susukatin, bahala na, sample lang naman.
Easy lang sa kanya yung palochina, no guys. Now, let's try something na medyo matigas ng konti. This one. Pinintura ko lang itong puti, but this is Nara. So, try natin iriso itong Nara kung kaya niya. Ayun, no? Ang kaso may mga pako pala ito. Naku, yun, nayari yung ano ko. Nayari yung blade ko nito. Pero okay lang, malipis lang naman yung mga pako na naputol niya. Pero, yan, nakat na pa rin naman, no? Pero, ito yung ultimate test. This one. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito. Nakita ko na ito sa Japan Surplus. Pero, it's such a big na, ano, na piece of wood. So, let's try kung marereso natin ito. Again, hindi pang reso tong blade na ito, pero sampulan lang natin para makita nyo kung gaano ang capability ng bandsaw na to, even though wala tayong proper blade para sa kanya, pang reso. Oh yeah, medyo na-stress yung kanyang blade. So hindi ko na itutuloy ito guys. Baka mapigtas yung blade natin. Pero yeah, kaya naman niya iputulin yan. Hardwood din pala to, no? Tigas nito. O kayang kahoy ito, no? Hindi ko alam. Pero ano, pero matigas siya. So ayoko na ituloy. Baka masira lang yung ating blade, sayang naman. Pero syempre, pag may bandsaw ka, usually, ginagamit mo yan sa mga curve cuts. So, itry lang natin mga curve cuts. Dito lang, malipis lang para makita nyo lang. Ayun, no? So, it can do straight cuts, it can do curve cuts, no, guys? And yeah, it can do the job really well. So, sa akin, okay na yan. Pero yun nga, siguro upgrade natin yung blade natin sa susunod ng pang 1/2 para kaya nating iriso ito. So, ito malaking to. So, yun. So, yun lang guys. So, as you can see guys, kung i-check nyo yung part 1 nitong ano na to, nitong build na to sa una kong vlog about this one, pinakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung kanyang frame, no? So it's just a 3/4 na plywood, tapos meron lang siya mga reinforcement ng mga paluchina parts na nilagari natin, tapos pinagdugtong-dugtong lang natin. It's very simple guys yung build niya. Yung pangalawang build niya na hindi ko na napakita sa inyo is yung paggawa ng wheels, o yung pinaka gulong niya sa loob guys. Now, yung wheels niya, pakita ko sa inyo. Ito yung wheels niya guys, ayan. And yeah, gawa din yan sa sa 3/4 na plywood tulad nung kanyang frame. Now, originally ang plan ko para sa wheels na ito is 12 inches, no? So 1 feet kasi yun ang size nung Makita Bandsaw na pinagkopyahan ni Greenson ang design na ito. And nung ginawa ko to nung una, eksakto siya na 1 feet. Ayan. So dalawang 1 feet na gulong na ginawa ko using yung ating router table. Binilog ko siya gamit yung router table natin. Tapos pinagdugtong ko siya. Ginlo ko siya together. Tapos nilagyan natin sa gitna. Binutas natin yung gitna gamit yung ating tawag dito, drill guide, no? Kung maganda sana kung drill press, pero dahil wala akong drill press sa ngayon, gumamit lang ako nito. Drill guide. Ito. So this is very important guys kasi kailangan ito ay sentrong-sentro dito sa ating gulong, sa wheels na ito. Which nagkamali ako dyan guys. Mamaya kwento ko sa inyo. Pero yun nga, ginamit ko yung drill guide para butasin ito ng 20 mm para magkasya yung shafting natin. 20 mm na shafting. So, steel shafting, tool shafting na pinasok ko dyan at dinikit ko gamit ang builder's bond, pero nilagyan ko rin ng mga sa gilid para reinforcement na rin ng screws, okay? And then, pangalawa kong ginawa is yung
hub niya. Kay Greenso, ang ginamit niya na hub, na bearing hub is yung flange bearing. Pero mahal kasi yung flange bearing. I think nasa mga 300 isa yata yun. Kailangan ko nun 4. Kung bibili ako nun, 4 na piraso, mahigit 1,000 na yun, di ba? So, ang ginawa ko doon para sa sa flange niya, ang ginamit ko na lang is normal na bearing lang. So, 6004 ba yan? So, 6004 cc ZZ na bearing, 20 mm yung bore niya. Tapos pinress fit ko lang sa plywood, sa sa laminate, yung ito yung ganitong klaseng plywood, ayan, laminate na yan. Makapal kasi to and matibay siya. So diyan ko pinress fit yon. Gumawa ko ng 4 na square na ganito, tapos pinress fit ko yung bearing sa gitna. Technique yon ni Matthias Wandel sa kanyang Banso, pero yun ang ginamit ko dito kasi ayoko bumili ng flange bearing. So, straightforward lang yung sa baba is dinikit ko dito sa frame, yung flange niya sa harap na isa, tapos sa likod naman yung isa. Tapos ito naman is ginawan ko ng lifting mechanism na tumataas siya baba. So, taas baba yung lifting mechanism niya para sa tension nung blade. Yung lifting mechanism na yan is binase ko kay Greenso. So, same lang yung design namin ni Greenso. Wala akong binago ron except dun sa flange bearing niya. Hindi ko kinabit yung ginamit ko is yung ating bearing lang na ginawa lang natin, no? DIY na flange bearing lang. Hindi tayo gumamit nung store-bought na flange bearing. Tapos, nung nagawa ko na siya, and then, tsaka ko siya minount, ayan, minount ko na siya, nilagyan ko ng ng threaded rod yung gitna, no? So may threaded rod para umangat yung yung ating wheel pataas. And then ginawan ko siya ng mechanism sa likod para naman sa tracking. So yung tracking system niya is based din kay Greenso na meron lang screw na tinutulak niya yung lifting mechanism niya, kasi lifting mechanism niya merong parang hinge, no? Meron siyang parang bisagra na nagpo-forward and backward para sa lifting niya, ay sa tracking niya, no guys. So, nung matapos ko na yan and tinesting ko, nagtatrack naman siya na maayos, so I guess that's a good thing, no, di ba? Nilagyan ko siya ng blade and okay na. Tapos, next step natin naman guys is lagyan ng ng rubber, tong gulong, tong wheels niya. So, una kong pinlan dito is gumamit ng literal na gulong. Ito. Kaso, yung nabili kong gulong is medyo malaki. So, hindi pwedeng malaki guys. Kailangan maliit. So, mas maliit sana sa 12 inch. So, wala akong makita ng maliit na interior. Wala akong makita ng 10 inch. So, ang ginamit ko dito is yung exercise band na lang nang ginamit ko sa kanya. At elastic band na ginagamit na pang exercise, yung binabanat-banat ng gano'n. And it works naman, okay naman siya, ayos na to. So sa taas and baba lang siya na may rubber, okay na yan. So nung nilagay ko na yung blade sa kanya and nagta-tracking na siya na maayos, I guess it's okay na, no guys. So ngayon naman ay natuon naman yung ko dun sa motor. So yung motor niya guys, yung motor niya is just 1/2 horsepower na na lumang motor. Pero wala na ako nung pulley niya kasi natanggal na yung pulley. So kailangan ko ng pulley. Kaya bumili ako sa Shopee ng 2 pulley. Yung isang pulley is 5 inch at yung isa naman ay 2.5 inch. Pakita ko sa inyo yon kung makikita nyo dito sa likod. Ayan. I don't know if you can see pero ayan. So, ito yung 5 inch na pulley sa likod ito yung sa connected mismo sa flange ng Banso. Sa shafting pala na. Tapos yun naman yung 2.5 inch na nakalagay naman sa motor. And then nilagyan ko na siya ng fan belt na hindi ko alam kung saan ko napulot ko lang yata yung kung saan. So, yun. And it works naman yan. Tapos ito yung sasabi ko sa inyo, lifting mechanism niya. Ayan, ayan. So, may screw lang yan ito. Ito yung screw na to. Iano mo lang yan. I-forward mo lang yan and back. Okay na, no guys. So, ayun na. And then, nung pinaandar ko siya, ay nga pala, yung
shafting natin, may lock yan ito. Step ano yan yung tinatawag natin na ano na tawag ito, collar, no? Locking collar yan, no? So, step collar. Dalawa yung binili kong ganito. Ay, apat pala. So, dalawang set, isang set dito na dalawa sa ilalim para i-lock yung ano niya. Yung isa nasa loob at ito naman, dalawa rin dito sa taas. So, taas baba yan, tig-dalawang step collar yan. So, ginamit ko yung step collar dito sa So, ginamit ko yung isang step collar dito sa wheels, sa taas, tsaka sa baba para spacer siya, para nakaangat siya dito sa ating frame, no? Nakaangat siya ng konti para naka-forward siya, para may spacers, no? Sa Planty Green, so gumamit siya ng plywood na na spacer, pero hindi ko gusto 'yon. So yun lang ginamit ko, step collar na aluminum. Now, bakit ako gumamit ng aluminum na pulley? Pwede naman akong gumawa, 'di ba? May plywood na pulley. Kasi hindi ako confident sa skills ko ng kasi inaano yun tinutorno, no? Yung inaano nila parang lalagyan nila ng groove sa gitna yung pulley, yung plywood para maging pulley. Hindi ako confident doon. I think mas okay sana kung kung ano na lang, yung ready-made na pulley na lang, no, guys. Okay. So ngayon, so ito na, nabuo ko na yung mga na yan, nabuo ko na yung wheels, yung engine, yung yung likod niya, shafting. Pero ang nagkaroon ako ng problema dito kasi nung pinaandar ko na siya is tumatalsik yung blade nung una. Tumatalsik talaga yung blade. Kahit anong gawin kong higpit, tumatalsik yung blade. So sabi ko, merong mali. There's something wrong sa ginawa ko, no, guys. Tapos nung chinek ko mabuti, doon ko nalaman na yung palang aking biniling shafting is hindi talaga 20 millimeters. Meron siyang, I think ang nito, I think hindi to metric, I think siya, imperial yung size niya. So medyo maliit siya ng konti sa 20 millimeter, konti lang. So medyo siya, pag doon siya sa bearing natin, kumakalog siya. So ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng tinatawag natin shim, no? So yung shim natin lata lang ng coke na aluminum can, no? Ginupit ko lang yun, tapos yun ang ginamit ko na parang pangkalso niya para mapuno niya yung 20 mm at papaikot niya yan na maayos, no? And okay naman, gumana naman siya. Nawala ng konti yung umayos yung track niya pero nagbabibrate pa rin siya no sa una. Tapos so inimbestigahan ko kung bakit siya nagbabibrate, hindi pala sakto yung gitna ng aking ng tawag ito, nitong shafting na to. Diba, nakalawit, mas malaki, ito mas hindi pantay. So ginawa ko, ni-router ko ulit to, pero ang ginamit ko na axis is itong shafting. Since nakalagay na yung shafting nga, hindi ko na pwedeng tanggalin yan. Binutasan ko ng malaking butas yung aking router table, tapos ni-router ko ulit siya dito sa final niyang na size. And yung final size niya from 12 inches naging 11 and a half inches. So half inch na tanggal sa kanya. Pero okay lang naman yan, guys. It's fine, okay lang kasi yun parang ganoon din naman yun ang hinahabol ko, no. So okay na rin sa kanya. Tapos isa pang challenge na nangyari dito sa akin kasi binili ko yung blade na to, yung Banso blade na to, I think para to sa sa Makita Banso. So binili ko yung blade na to para sa Makita Banso, 12-inch Banso. Ang expect ko, since yung design ni Greenso is based sa Makita Banso na 12-inch, tama lang yung size nung aking nung blade. Nung nilagay ko na rito, mahaba pala ng konti yung blade. Okay, so medyo mahaba siya ng konti. Now, syempre hindi ko nang pwedeng putulin yung blade at iksian, wala akong pang welding ng Banso blade. So ang ginawa ko, tinasan ko lang yung Banso. Kaya may extension to rito, ayan extension yan in-extend ko ng pataas para ma-accommodate niya tong mahabang blade. Okay lang naman yun kasi kung makabili ako ng medyo maikling blade, mag-a-adjust naman yung kanyang tracking. So wala tayong problema doon. So yun ang kanyang yun ang adjustment na ginawa ko sa kanya, no. So, isa pa nagpahirap sa akin dito is yung pulley niya, guys, ito. Kasi kumakawala to kumakawala siya. Hindi nga kasi siya sabi ko kasi yung shafting niya is hindi
20mm talaga. So, ang ginawa ko dito is binutasan ko yung shafting, ayan, tapos nilagyan ko na lang ng screw dito. Ginawa ko lang ng paraan kasi yung screw na kasama sa pulley, ito, walang kwenta. So yun lang, ano ko na lang, ang ano niyan, ang downside niyan is since hindi siya, no, nilagyan ko siya ng shim ng lata ng coke na konti, pero medyo may konti pa rin siyang wiggle. Ayan o, nakita nyo, makakalog pa siya ng konti. So, ang ano niyan, downside niyan is medyo maingay siya kapag sinindihan natin. Para pakinggan nyo guys. Ano, medyo maingay siya tapos nagwi-wiggle siya ng konti, no? Wala na akong magawa diyan kasi ano talaga, masyado ko nang pinitpit yung lata sa loob niyan pero hindi ko pa rin siya magets ng ano, ng maayos. Pagtiyagaan ko na lang yan ng ganyan. So, okay naman yan, it still works naman. And yung blade niya is hindi naman nagwi-wiggle. Ito lang yung talaga nagwi-wiggle tong ano na to, tong pulley na to. So, ayun, okay lang. So guys, ano ba yung mga bagay na kung gagawa ulit ako nitong halimbawa ng Banso na to or kung i-upgrade ko to, ano ba yung mga babaguhin ko? Well, number one is I think hindi ko nasundin yung plano ni Greenso. Kasi even though simple lang yung plano niya, mas madaling gawin, ano siya, hindi siya space saving. Nakita niyo ang laki nitong Banso na to. Malapad yung lugar niya. Kung ano, may pera sana ako, kung ano, may pambili ako ng plants, bibilin ko yung plants ni Matthias Wandel. Kasi kay Matthias Wandel, malipis lang yung banso niya na ginagawa niya. Pero mas komplikado kasing gawin yun eh. So, ito simple na simple lang. First time ko lang naman gawa ng banso, so pwede na yan, di ba? First time mo lang naman. So, tsaka next kung sigurong gagawin is kakapalan ko pa yung frame, no? Kasi literally dalawang ano lang to, dalawang plywood lang na layer yung frame niya. Siguro gayahin ko yung kay Gokmen at saka kay Pausa na 4 na layers ng plywood yung ano, ginamit nila para sa frame nila. Para talagang solid yung frame at maano talaga, stable na stable talaga. Stable pa rin naman to, okay lang naman and ano, yun nga, pero yun. Tsaka siguro next kong papalitan is yung ano, kung uulitin ko ulit, yung pulley niya nga, imbis na aluminum, siguro metal, steel pulley na lang yung gagamitin ko. Tapos yung shafting, maghahanap na talaga ako ng saktong-sakto sa bearing na 20mm. I think mas maganda siguro, kasi in-order ko lang to sa Shopee, yung shafting niya. I think mas maganda rin siguro dito, bumili na lang ako ng shafting, steel shafting sa hardware. Meron kasi yung steel supplier dito sa amin na may mga shafting. Bili ako ng medyo maluwag ng konti, tapos machine shop ko na lang para saktong-sakto, swak na sa 20mm para hindi na ako magka-problema doon sa mga ano yan, sa mga ano na yan, sa mga nangyayari sa kanya. Hindi ano, ano eh, yun ang dami ko problema doon sa shimming niya, nilagyan ko pa ng mga ano, ng mga pangkalso. Pero kung sanang sakto na 20mm yung shafting natin, di tayo nagka-problema, di ba? Pero anyway, still works pa rin. Medyo ma-vibrate lang at medyo maingay lang ng konti. But I can live with that. Okay na rin yun sa akin. So ano ba yung mga future plans ko para sa Banso na ito? Well, if I want to upgrade this, kung gusto ko siyang i-upgrade, ang una-una ko i-upgrade is yung motor niya. Half horsepower lang to. That's more than enough para sa isang wood Banso sa mga ginagawa ko. Pero kung may chance ako na i-upgrade siya na mas malakas, like 1 horsepower, 2 horsepower, gagawin ko. And ano, kung may panggastos tayo, may pera tayo, lalakihan natin, gawin natin 3 horsepower tapos 3-phase na motor para pwede nating lagyan ng VFD. So para ano, para pwede natin bagalan yung ano niya, yung speed niya and pwede natin siyang gamitin sa metal. Okay, so kasi to sa ano lang to sa wood, plastic, acrylic, kaya niya, aluminum, kaya niya siguro. Basta palitan natin yung blade pero hindi siya pwede sa metal. Pero kung meron siyang BFD na pwede natin adjust yung speed niya, bagalan natin, pwede natin gamitin yan sa metal. So yun siguro ang future plans natin guys. And kung talagang magano na ako, talagang
halimbawa, nagamit ko ito ng pagkatagal-tagal and gusto kong i-upgrade na talaga, papalitan ko na rin yung wheels niya ulit. Palitan ko ng 12 inch na talaga. Tapos yung shafting niya, ayusin ko na sakto para hindi na ako kailangan mag-shim-shims na ganyan. So, yun lang talaga yung problema ko sa kanya. Again, not bad for a first timer na gumawa ng isang Banso, di ba? So, okay na rin yan. Okay guys, so ito yung pinakahihintay nyo. Magkano ang ginastos ko sa Banso na ito? So ang dami nagtatanong sa akin sa FB page ko, magkano yan sir? Magkano ganyan sir? Hindi ko masasabi ng pero ito yung costing ng mga ginastos ko sa Banso na ito, okay? So first of all, yung plans. Yung plans natin ang importante, and it's free kay Greenson. No? Sa ibang creators like kay Matthias Wandel, kay Pauson, may bayad ang mga plans. Tsaka kay John Hayes, may mga bayad yan. Pero kay Greenson, libre lang yan. Pwede nyo download sa sa YouTube. YouTube channel ni Greenso, okay? Tapos ang pinaka-bulk na binili ko dito is yung plywood na 3/4. So ang plywood na 3/4 na locally made ordinary plywood is 1/4. Ang plywood na 1/2 is na ginamit ko na cases na gawa lang yan sa scrap ang tawag dito na surplus or Palucino plywood. That's 350, no? Tapos yung 1/4 naman na gumamit din kasi ako ng 1/4 dito pero scrap lang yun, konti lang ginamit ko kaya lang yan, libre na yan, scraps. Tapos gumamit din ako ng mga other miscellaneous wood like yung sa blade guard, that's Nara, so libre na rin yan, meron ako yan, maliliit lang naman. Tapos umano rin ako ng Pioneer Wood Glue, 2 bote na gamit ko sa kanya. So that's around 400 pesos. Tapos syempre yung screws, bolts, yung mga extra yan, nasa 100 pesos yon, okay? Tapos syempre yung next nating gastos is yung induction motor ko na 1/2 horsepower. Pero yung motor ko na to matagal na sa akin, binili ko lang to for only 500 pesos lang. So luma na siyang motor, still works pero yeah, mura lang siya. Tapos yung B-belt, scrap din yon, free na scrap, nahanap ko lang kung saan. Tapos yung 2.5 inch na aluminum pulley para sa motor na nabili ko sa Shopee, it's 155 pesos. Yung namang 5 inch aluminum pulley para sa shafting ng wheels niya is 300 pesos sa Shopee rin yan. Yung rubber resistant bands from Shopee, yung sa gulong, yung goma niya, 273. Ang stop collar niya is 20mm na 4 pieces, 300 pesos. Ang 20mm steel shaft, 300mm ang haba. That's 245 pesos sa Shopee. Ball bearings, 6004ZZ, fully sealed, metal sealed ball bearings, 4 pieces. And binili ko yan for only 120 pesos sa 4 na piraso kasi binili ko yan sa Latagan. Sa bangketa lang. So, second hand na. Pero kung bibili niyo yan sa Shopee, I think nasa 150 isa yata. So, malaking tipid yung sa Latagan, no? Tapos, next is yung ball bearings para sa blade guide na maliliit na ball bearing. 100 din niya sa Latagan din. Siyempre, kinailangan ko rin ng threaded rod, 8mm para sa lifting mechanism niya, sa sa mga locking niya, no? And 1 meter nun is 57 pesos lang. So, mura lang yon. Yung mga star knobs, ito yung mga pang-adjust yan, yung mga black na knobs natin na ginagamit na yan. Free lang yan, galing yan sa Banggood, yung dati ko sponsor. So, marami akong naipong star knobs galing sa kanila. Tapos, meron yung Banso blade natin, guys, na 1/4 to 240mm ang haba. That's 280 pesos. Sa Lazada naman, yung binili ko na yan. Magnetic switch, ito, Omni, 300 pesos. Yung lamp, free lang yan, no? So, scrap lang yan. And then, yung iba pang mga parts na miscellaneous parts na puro scrap lang yan, free lang yan, okay? So, total, ang gastos ko, ang sa lahat is 4,880 pesos. So, round off na natin, gawin na natin 5,000 pesos, sabihin na natin. And that's not bad. Kasi yung 5,000 yung kasing halagan lang nung Banso ko dati, yung Ryobi, yung maliit kong Banso, 8-inch lang. And this is like 3 times yung capacity kaysa dun sa Ryobi na yon. So for only the same price, 5,000 pesos yung ginastos ko. Not bad, di ba? Tsaka, syempre, ang invest mo rito is yung time and yung know-how. So, kailangan talaga mag-research ka ng todo-todo, tapos talaga mag-spend ka ng time para magawa mo siya ng maayos. Okay? So, yun lang yun, guys. So,
Thank you guys sa pagsama sa journey natin sa Banso na ito. And hopefully, makagawa pa tayo ng ibang mga tools and ma-share ko rin yan sa inyo next time, mga DIY tools. Okay? So yun lang guys. Thank you so much for watching. I'll see you guys again next time. This is Gene from Gene Garalde Vlogs. Diyos!